Umaga po sa tanghaling ito, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Welcome po sa gawain ng Kapatirang Divine Mercy. Sino po yung mga first time pong umattend ng gawain? Welcome po. Taga saan po sila? Taga Bustos po. Welcome po sa gawain ng Kapatirang Divine Mercy. Napakabuti po ng Panginoon dahil binigyan po tayo ng pagkakataon na makapagpurit, makapagpasalamat sa Kanya sa pamamagitan po ng dambanang ito, ng gawain po ng kapatiran. Sa gawain pong ito, meron pong mga magbabahagi. Ang una ko pong tatawagin ay ang alagad po na magdiriwang ng kanyang anibersaryo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Tita Violi. Papuri po sa Diyos Ama, Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa dakilang Ama at muli po akong tinawagan at upang ako'y patindigin sa harapan na ito. Upang isuwalat ko at ibahagi ang mga hiwaga at kadakilaan ng Panginoon sa aking buhay. Marami pong salamat. Isang mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito. Buhay po ba ang Diyos? Para po yatang mahina. Isa pa po uli. Yan. Galak na galak po ang ating Panginoon sapagkat pag po pumapalakpak po tayo sa dakilang Panginoon ay yun po ay kagalakan niya sapagkat ang gusto po ng ating dakilang Ama, ang kanyang mga anak ay masaya, lagi nakangiti. Kahit na may mga pinagdadaanan po tayo sa ating buhay, ay kailangan po maging masaya po tayo sapagkat wala naman po sa ibibigay na hindi tayo masaya. Amen po ba? Totoo po yun. Sapagkat ako po sa ngayong araw na ito ay napakasaya ko po. Nababakas po ba sa mukha ko na ako'y masaya? Yes, totoo po yun sapagkat ngayon po ay araw ng special day. Araw ko po ngayon na mula na ako hirangin ng ikalawang anniversary ko po. Mula na ako hirangin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Parang kailan lang po. Napakabilis po ng panahon, di po, amen po ba? Nakatulad po ako na tagasunod. Kailan na nakaupo ako po dyan sa dahong iyan. Yan po kasi ang paborito ko nun eh. Lagi po dito ako nakaupo. Pag dito po ako nakaupo, para hindi po ako maligaya kasi nahirati po ako dito sa lugar na ito. Ibabahagi ko lang po kung paano po ako na inakay sa dahong ito. 2009 po, buwan po ng February, nang magkaroon po ng karamdaman ng aking ina. Nagkaroon po siya ng bukol sa baga at yun po ay na-detect ng doktor sa Maynila na cancer stage 4 na po. Napakalungkot po ang buhay ko noong mga panahon na yon sapagkat hindi po ba pagka sinabi natin ang sakit ay ganun eh mawawala na po sila sa buhay natin. Pero hindi po pala. Nagkamali po ako sa aking pananaw sa buhay. Noong ako po ay mapunta rito at ang aking po ina ay dinadala rito. Namali po ako sa pagkakala ko ang aking ina ay mawawala na sa buhay namin. Ang taning po sa aking ina ay 3 buwan hanggang 6 na buwan. Ganun po ako kalungkot. Naging madilim po ang aking mundo sapagkat ang aking pong ina ay napakalakas na hindi ko po inaakala na siya ay magkakaroon ng ganong karamdaman. Nung mapunta po ako dito at dinala ko po ang aking ina, alam niyo po sa pagtitiwala at pananalig ko at pananampalataya sa ating Panginoon, ang 3 buwan po niya, ang 6 na buwan niyang taning, ay inabot
umabot po ng halos 3 taon. Hindi po ba buhay ang Diyos? Totoo po yun. Talaga po yatang sadyang ang tao may takda. Nang dumating na po ang takda ng aking ina, ay maluwag po sa kalooban ko na akin pong ipinagkaloob sa ating dakilang Ama. Sapagkat yun na po ang talagang takda niya. Nang pumanaw na po ang aking ina, talaga pong nalungkot ako at nalumbay. Pero nung patuloy rin po ako nagpupunta rito, na ako po ay talagang, ang gusto ko lang po sa plano ko ay maging tagasunod lamang. Na ako po ay naliligayahan pag ako nagpupunta po rito. Naliligayahan po ako sa mga mensahe ng banal na Espiritu sa kataunhan ng ating mahal na Apo Conching. Pero ang plano pala ng tao ay hindi plano ng Diyos. Sadya pa lang siya may plano sa akin. Ang plano pala sa akin ay isa ako sa mapabilang na isang lingkod niya na siya ay aking makilala. Talaga pong sadyang kay buti ng Panginoon. Dahil ng mga panahon po niyon, ay napakalaki po ang pagkukulang ko sa Kanya. Talagang po siya, hindi ako marunong magpasalamat sa Kanya kahit anumang biyaya ang binibigay niya sa akin. Ang dami ko pong pagkakamali. Ang dami ko pong mga hindi karapat-dapat sa aking buhay. Kaya nga po, na ako'y hirangin ng banal na Espiritu, sabi ko sa aking sarili, parang hindi ako karapat-dapat sapagkat marami kong naging pagkakasala sa Kanya. Pero yun po ay talagang napakabuti ng Panginoon. Yun po ay binago niyang lahat. Binago niya ang aking buhay. Binigyan niya ako ng liwanag na kaisipan. Ang madilim kong mundo ng mga panahon na yon ay kanyang binigyan ng liwanag. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat. Ang una po niyang binago sa akin ay ako po ay magpatawad sa aking mga nagkasala sa akin. Sa totoo lang po, napakahirap pong magpatawad kung wala ang Kristo sa puso nyo. Di po ba? Amen po? Pero sa akin po, sa mamamagitan po ng mga mensahe ng banal na Espiritu, ay natuto po ako magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. Natuto po ako magmahal sa kapwa. Dahil sa dati ko pong buhay, ay hindi ko po iniisip yon. Basta't ang iniisip ko lang po, ang galit ko sa aking puso. Sadyang talagang napakabait po ang Panginoon. Sa kabila ng pagkukulang niya, na pagkukulang ko sa akin, pagkukulang ko sa Kanya, ay binigyan pa niya ako ng isang pagkakataon at pag-asa sa aking buhay. Kaya ako po walang hanggang pasasalamat. Ang lagi po na mamutawi sa aking mga labi. Papurit po at pasasalamat sa Kanya sa mga biyayang pinagkaloob niya sa akin. Pinagkalooban niya ako ng kapayapaan, kapanatagan na isip, at liwanag ng aking kaisipan. Lubos rin po ako nagpapasalamat na patuloy niya po akong binibigyan ng katatagan sa aking buhay. Patuloy niya po akong binibigyan ng pagtitibay, lakas ng loob at tapang sa aking sarili. Lalong-lalo na po na madalas ko pong dinudulog sa Kanya na ako po ay wag na po akong mawalay sa Kanya. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa loob po ng 2 taon anibersaryo ko po, ay wala na po akong mahihiling sa inyo, wala na po akong masasabi sa inyo na lahat po ay ibinigay nyo na sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid.
Tunay nga pong kahanga-hanga yung pagkilos ng Panginoon na kung papaano nababago ang buhay ng isang tao, kung papaano nagkakaroon ng kagalakan sa puso ng mga tumatanggap sa Kanya. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa rin pong alagad na shepherd po ng mga kabataan ng Kawan 12. Tinatawagan ko po si Tita Promise. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa aking mga kasamang alagad, sa choir, sa tagasunod, sa pasyente, at magandang umaga din po dun sa mga bagong dating. Meron po bang bagong dating? Yes. Palakpakan po natin muli ang buhay ng Diyos. Alam niyo po, ngayong araw na to, ay napaka-espesyal, sabi nga ni Tita Bioli, para sa kanya. Sapagkat nga po, sabi niya kanina, dito niya nadama ang tunay na kapatiran, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pagpapahalaga. There is always joy in sharing. Amen po ba doon? There is always joy in loving. Amen po ba? At lastly, there is always joy in giving love. Amen po ba? Yes. Alam niyo po, maraming kaparaanan ng pagbibigay ng pagmamahal at pag-ibig sa kapwa. Hindi lamang po ito sa isang material na bagay. Hindi lamang po ito doon sa mga bagay na nakikita. Kundi ito po ay, ang pagmamahal po at ang pag-ibig ay nakikita sa pamamagitan ng pagmamahal. Nakikita po ba yung pagmamahal? Nakikita po ba yung pagmamahal? Opo, nakikita po ito sa gawa. Hindi po ba? Amen. Sapagkat po, pagmahal natin yung isang tao, ito po ay ating pinagbabatahan. Hindi po ba? Regardless of what ang panahon, regardless of wala kang pera, regardless of wala kang maiyahin sa kanila, basta po totoo sa kalooban ng pagmamahal mo, ito ay kanilang madarama. Amen po ba doon? Yes, amen. At sa umaga pong ito, kagaya ni Tita Bioli, puspos po ako ng kagalakan. Sapagkat nga po, ang inalay sa akin ng Panginoon na kawan, kung paano kung sila ay pinagmamalaki sa inyo tuwing sila ay aking ibabahagi, na sila yung mga kawan na nagbabata, nagsusumakit at nagsusumikap, na makasunod sa Panginoon. Sila yung mga batang mula alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw at kuminsan ay lampas pa, ay nagsusumakit na makilalang lubos ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Happy birthday po. At sa umaga pong ito, dahil walang pasok, gusto ko pong makilala nyo sila. Ang Kawan 12, ang mga kabataan na aking pinapastulan. Palakpakan po natin sila. Alam nyo po, I'm so blessed. Kasi po, itong mga batang ito, kung paano sila ay nakilala ko nung unang taon, nung unang-unang sila ay natipon upang maging isang kawan, maliliit pa po sila. Sobra po silang pasaway. Opo, maingay po sila. Pag po kami andun sa adoration, kanya-kanya po sila ng agenda. Kung kaya't ang pagpapastol po ay hindi isang laro o biro, sapagkat ito nga po ay isang bagay na masasabing isang pagbabatang mainam. At narito po sila upang mag-awit sa atin ng isang awit.
Tama po ba yung sinabi ko? Mag-alay. Mag-alay. Mali nga sabi ko eh. Mag-alay sa atin ng isang awit. Palakpakan nga po natin ang aking Kawan 12. Sila po ang aking mga anak sa Kawan 12 ng dati. Alam niyo po, ganito lang sila nagsimula noon. Ganito po yung malaki. At medyo lumaki po ng konti. Pero po ngayon, ayan, matatangkad pa sa akin. At hindi lamang po yun. Hindi lamang po katangkaran ang makikita dito, kundi paano nga pong sila ay tumanggap ng liwanag mula sa Panginoon. Lord, napakaswerte ko. Really, I'm so blessed. I'm so blessed na ako ay hinirang mo bilang isang alagad. At lalong I'm so blessed na ako ay binigyan mo ng kakunting karapatan upang makapagpastol ng kabataan. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama, at sa aming apo Conching na kinalugdan mo. Gayon din sa aking inang pastol na nagbibigay sa akin ng courage para ma-overcome ko kung ano mang struggle meron ako sa buhay. Gusto ko pong pakinggan nyo yung boses nila, pero bayaan nyo pong umpisahan ko muna bago sila umawit. Lord, para sa iyo at sa inyo din pong lahat. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things, so fine and true. I can see you in the beauty of flowers and the rain. I see you between the lines, oh, for sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in this band, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray.
One more? One more time. Para po doon sa taga Valenzuela, nakita ko siya, ang aming inspirasyon. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in this bond, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of His success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. See you, Lord. Lord, maraming salamat po sa iyo sa kawan na alay mo. Kung paano nga po sa pasimula wala po ako talagang kaalamang pangkabanalan. Hindi ko rin po hinihipo ang banal na aklat o ang Biblia. Madalang na madalang pa sa patak ng ulan. Subalit, Lord, salamat po. Nung ako'y inakay mo sa dakong ito, hindi lang biyayang pampisikal ang ipinagkaloob mo, hindi lang biyayang pangkagalingan ng katawan, higit sa lahat, biyayang pang-espiritual.
Salamat po, Lord, sa kawan na alay mo. Salamat po sapagkat kung paano ang mga batang ito, kung paano sila ay maliliit pa noong sila ay una kong pinastulan. Sabay-sabay po kaming nag-grow sa kapurihan mo, sa kadakilaan mo, sa kaluwalhatian mo. Salamat po, Lord, sapagkat ang pag-aatas na ito ay isang biyayang hindi masusuklian ng kahit ano, hindi mapapantayan. Kanya po, sa kabila po ng kawalan, kung ano man ang ibang bagay o kadahilanan, nagsusumakit po ako at nagsusumika na makasunod sa iyong kalooban. At nagpapasalamat din po ako sa iyo, Panginoon, sapagkat nung panahon na ako ay nawala o umalis, meron po akong 2 kapatid sa kapatiran na tumugon upang hindi mapatid ang pagpapastol sa mga batang ito. Salamat po sa aking kapatid na Grace at salamat din po sa aking kapatid na Beth Liit. Higit sa lahat, salamat po sa aking Mami Beth, ang aming inang pastol, kung saan po sa tuwing pagbibigil namin ng kawandos, mayroon po akong natututunan sa kanya. At ito din naman po ang ibinabahagi ko sa mga anak kong kawandos. Lord, talaga pong there is so much joy in giving and in sharing. Kagaya po nung ako'y nagbahagi noon, nung nakaraang linggo, kung saan ang sabi ko nga po, matagal na rin namang panahon para paibahagi. Gaya ng nasabi ko, meron akong isang kasamahan sa trabaho, kung paano siya nga noon ay sinuportahan ko. Ngunit ang gusto ko lang pong pakilala dito kung paano ang kabutihan ng Ama. Na kapag daw po tayo ay nag-alay sa ating kapwa ng taas sa ating kalooban, siksik, liglig at umaapaw, ang ibabalik niya sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa aming Apo Kunching, sa aking inang pastol na nagtiwala sa aking kawalang kakayahan, na ako'y binigyan ng pagkakataon na lumago sa pangkabanalan sa pamamagitan ng pagpapastol sa mga batang ito. At nagpapasalamat din po ako sa mga anak ko na kung manak-anak ka, sa araw ng aming pagbibigil ay napapagalitan ko sila. Dili kaya itinutuwid sa maling gawa nila o gawin nila. Hindi po ibig sabihin sila hindi ko mahal, kundi sila po ay mahal na mahal ko, kung kaya't nais kong sila ay mapatama. Nawa po hindi ito maging kalabisan sa kanila, upang sabihin na ako ay nagmamalabis bilang pastol nila, kundi ang tanging damahin ay kung paano ko sila iniibig at minamahal. Gaya ng sabi ko nga po, there is so much joy in sharing. Yan lamang po sa umagang ito. At maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Maraming salamat po sa Panginoon dahil may ginagamit po siyang mga pastol upang ang mga kabataan po ay maakay niya para sa gawaing pangkabanalan. Nadarama po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa at nais din naman po ng Ama na ipadama po yung pag-ibig natin sa Kanya sa pamamagitan din po ng pagmamahal po natin sa ating kapwa. Naririto na po pala ang ating mahal na Apo, kaya inaanyayahan po tayong